Hello, magandang umaga ulit sa mga tagapanood. Ngayon, mag-aalis 10 na ng umaga dito sa Den Haag, sa The Netherlands at halos mahigit 30 minuto na lang at matutunghayan na natin yung live na hearing para sa apela ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina nakapasok na tayo sa media room kasama nung mga kasamahan natin sa local media at napansin nga natin na talagang mahigpit ang seguridad dahil nga talaga namang malaking balita ito at inaabangan ng buong mundo kung ano yung magiging resulta nitong interim release ni Duterte. Sa labas, makikita na natin nagkakaroon ng build-up na ng mga crowd at gayon din ang mga international media na gustong matunghayan din o ma-report kung ano yung magiging resulta nitong pagdinig, nitong pag-anunsyo ng desisyon ng appeals chamber. Alam din natin na hindi makikita natin si Duterte, hindi natin makikita ngayon si Duterte sa hearing at bagkus ang kanyang lead defense counsel na si Nicholas Kaufman ang kanyang magiging counsel on record. Inaasahan din natin na pupunta ang representative ng kanyang pamilya na si Omar Duterte, so abangan natin kung makukuha natin siya ng pahayag mamaya. Mapapanood din ng live itong desisyon ng ICC sa YouTube at gayon din sa ICC website. Narinig natin kanina na posibleng walang delay na yung magiging broadcast kasi originally dapat may 30-minute delay yan for security purposes but dahil nga mahalaga daw itong kaso na to. For sure, dito sa media center walang delay. Pero doon sa YouTube, abangan natin mamaya kung talaga bang kumpirmado na walang delay yung magiging broadcast mamaya. Doon sa mga nagtatanong, no, kung ano nga ba yung significance o ano nga ba yung ibig sabihin nitong interim release, no? Yung interim release, ito ay may halintulad natin sa piyansa or bail sa Pilipinas para sa mga non-capital offense. Ngunit kung sa piyansa, pwede ka magbayad para sa iyong temporary freedom. Dito naman sa interim release, kailangan magkaroon o mabigyan, ma-meet ang mga 3 grounds of conditions para ma-grant ito kay dating Pangulong Duterte. Una dyan, dapat hindi flight risk ang Pangulo. Kumbaga ay siya ay a-attend pa rin at makikipag-cooperate sa hukuman para sa mga susunod na trial at hearing. Pangalawa, dapat hindi makakaabala ang kanyang temporary freedom o yung pagka-release niya sa mga proceeding. At pangatlo, ay dapat ay hindi rin kung ano man yung krimen na inakusahan sa kanya, dapat hindi ito magpatuloy or hindi ito magagawa ulit. Kung naman mabibigyan ng interim release si Duterte, yan, isa na sa napakalaking balita niyan. Ngunit magkakaroon ng mahigpit na mga kondisyon para dito at isa na nga dyan yung mahigpit na pagmamonitor kung saan siya pwedeng bumiyahe, kung saan siya pwedeng mag-travel. Magkakaroon din ng designated host country, so posible dyan kung sa the Netherlands man yan o so another European nation, malalaman natin yan mamaya. At gayon din magkakaroon ng limitadong komunikasyon sa kanyang sa mga piling individual labas sa kanyang immediate family. So lahat 'yan magiging restriction o kondisyon kung sakaling mabigyan siya ng interim release. Nauna nang napahayag ng kampo ni Duterte na willing naman sila na magkaroon ng limitations sa communication gayon din sa publiko kung sakali man na mabigyan siya ng interim release. Ngayon, no, so mag-aalas sa 10 na dito sa The Hague at yan, titingnan natin mamaya kung makakapasok tayo mismo dun sa public gallery kung saan pwede natin matunghayan yung mga ng live din yung mga mangyayari. Pero doon sa loob ng hearing, bawal din ang cellphone doon at bawal ang anumang gadget kasi pinapanatili nila na talagang sagrado at kumbaga transparent at walang anumang magiging disturbo dun sa magiging pag-anunsyo. Gusto ko rin na i-point out na ngayon, hindi na yung pre-trial chamber judges ang magiging parte ng hearing ngayon, kundi yung appeal chambers court na. So, 5 muka ang magiging laman ng appeal chamber na pinapangunahan na yan ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, presiding Judge Tomoko Akane, Judge Solomi Balongi Bosa,
Judge Gocha Lortki Panidze at Judge Erdene Balsuren Damdin. So ito ang mga inaasahan natin na mag-a-appear mamaya sa hearing. Ako si Sofia Balot para sa GMA Integrated News.